Umakyat na sa 5 bilang ng mga OFW na namatay dahil sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS sa Saudi Arabia. Balitang hatid ni Cara David. Isang nurse at isang fashion designer ang pinakabagong mga Pilipinong biktima ng MERS-CoV disease sa Saudi Arabia. Ayon sa DOH, may asma raw ang 28 taong gulang na nurse at ito ang nagdulot ng komplikasyon sa nakuha niyang sakit. Hindi pa tiyak ng gobyerno kung paano naman nahawa ng MERS-CoV ang 50 taong gulang na fashion designer. Parehong taga Region 4A ang dalawang bagong biktima ng MERS. Tumanggi ang OWA na pangalanan ng mga biktima pero nakipag-ugnayan na raw sila sa mga pamilya nito. Ayon sa OWA, hindi pa tiyak kung maiuwi sa Pilipinas ang 12 OFW. Kung sakali, pwede naman daw itong ilagay sa isang sealed casket para masiguradong di makakahawa ng iba. Pero sa ngayon, wala pang desisyon ng ospital ng Jeddah kung pahihintulutan ito. Yung namatay doon sa Abu Dhabi, hindi na inuwi yung remains kasi nga ginusto ng pamilya na doon na lang na-cremate and then doon na nilibing yung ashes, no? Itong sa Jeddah ngayon, hinantay pa natin kung ano ang magiging desisyon din ng hospital. Nangako ang OWA ng pinansyal na tulong sa pamilya ng mga biktima. Dahil sa dalawang bagong biktima, umabot na sa 5 ang bilang ng OFW na nasawi dahil sa MERS-CoV. Mga health workers ang karaniwang unang tinatamaan ng MERS-CoV. Tinatayang 50% ng mga empleyado sa mga ospital sa Saudi Arabia ay Pilipino. Nagpadala na ng infectious disease experts ang DOH patungong Saudi Arabia para tiyaking nasa ligtas na sitwasyon ang ating nurses at iba pang OFW doon. Pagtitiyak din ng DOH, MERS-CoV-free pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon. Ang importante lang kasi dito is pag may umuwi, meaning the mere fact na may nagpapatingin, yung awareness nandoon na willing naman sila magpa-diagnose o magpa-consult para naman siguradong wala silang MERS-CoV. Cara David, GMA News.